Okay mga kavertusyo, dalawang tanong po ang sasagutin ko sa video na ito bago po magsimula ang ating Holy Week observation at ako ay mananahimik muna saglit sa ating mga content lalo na sa pagbili ng coins at sa pag-entertain ng mga messages po ninyo. Kasi syempre Holy Week po at tayo ay break muna, spiritual break muna tayo mga kavertusyo. Okay po? Yeah. Okay mga kavertusyo, sasagutin ko po yung unang tanong po ninyo sa mga nagtatanong kung saan nangyari yung subastahan last April 9, 2025. Okay po, kasi hindi ko po ito yata na-post pala sa inyo kung saan po nangyari yung subastahan ng coins. Na isa po sa mga nagiging highlights po doon ay mga commemorative coins. Okay po, ang nagiging highlight po ulit sa naging subastahan na meron po tayo last April 2025 ay mga commemorative coins. Okay po, again po mga kavertusyo, pag sinabi nating subastahan ng coins, may particular po dito na asking price kaagad. Okay po, may particular price na asking price or simula ng mga prices sa auction pagdating sa coins, which is 30,000. Po, 30,000 ang starting bidding ng mga coins na ino-auction at nagiging highlight nga po doon sa auction na yon ay mga commemorative coins. Okay po. Ang sagot kung saan po yun nangyari, kasi nakalimutan ko palang i-update kayo. Tapos yung mga kagrupo namin ay pumunta po doon. Kaya nga po ako nag-post sa aking FB page at nagpapasalamat dahil ang venue din po, ang organizer ay nagpapasalamat sobra sa mga pumunta po doon at nakipag-cooperate sa kanila ng masinsinan. At syempre nagpapasalamat po na walang gulo kasi sometimes kasi nagkakaroon ng gulo sa auction. Kaya nagpapasalamat yung mga organizers sa last na auction noong April 9 na wala pong gulo na nangyayari. At nangyari po ito sa San Carlos. Po, sa San Carlos Gymnasium. Doon po nangyari yung subastahan ng coins. I guess nag-open yata ito ng 10:30 ng gabi tapos natapos sila no ng 2:30 ng umaga. Okay po. At again, ang nagiging highlights po doon ay commemorative coins. Again po, sa San Carlos po ito. Sa San Carlos City, Philippines. Okay po. Tapos, sa mga nagtatanong kung saan po ulit ang next na subastahan, hindi ko pa po masasabi sa inyo. Kasi ang next na celebration na meron po tayo, which is a government holiday po ito, will be the May 1. Okay po. So, pero wala pa pong sinabi kung magkakaroon ba ng subastahan at kung ano ang mga coins na magiging highlight po nito. Okay po. Pero, may mga chismis. Siyempre, kapag may chismis mga kavertusyo, may pinagmulan. Okay po. Hindi pa lang natin ma-confirm, kaya hindi ko rin masabi sa inyo kung kailan po ang sigurado na magkakaroon ng auction ng mga coins at kung anong mga coins ang kailangan ninyong ihanda at dalhin. Okay po. So, ang bulong-bulungan kasi ito ay government holiday will be the May 1 which is Labor Day. Usually kasi mga kavertusyo kapag meron pong mga government holiday lalo na at ang holiday na ito ay kumakatawan sa tawag nito history or celebration na meron tayo sa Pilipinas, usually nagkakaroon din po ng mga auction po doon. At syempre doon din binabase yung mga iha-highlight na coins o yung hahanapin ng mga collector or ng mga numista. Syempre, sponsor dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Syempre naman. Okay po. So, chismis lamang, May 1, 2025, wala pang location kung saan po ito. Sa mga nagtatanong pala, ito another tanong po ito na sasagutin ko. Merong mga nagtatanong kung magkano yung parang registration fee. Okay po, kapag merong registration fee. Usually po it's 750. Okay? Sa auction, kapag meron kang dalang mga coins,
kunwari ikaw ay collector, isang numista, may dala kang sariling coins, ang registration fee it's 750. Okay po, 750 kapag ka may dala kang mga coins. Kasi syempre, ang magiging pakay po nito ay either magbebenta kayo or bibili kayo ng mga coins. Okay? Ngayon po, paano naman kung walang dalang coins? Okay? Kung walang dalang coins po mga ka-Vertusio, ang entrance fee nito ay 900 pesos. Okay po. So, hindi aabot ng 1,000. Hindi po aabot ng 1,000 ang registration fee kapag ka merong auction ng coins. Okay po. So, dalawang tanong na yung nasagot ko ha. Saan nangyari yung last na auction? Sa San Carlos City. Pangalawa, magkano ang registration fee sa auction? Kapag ka merong dalang coins, 750. Kung walang dalang coins, 900 pesos. Yan ay registration fee. Okay, dadako tayo sa pangalawang tanong na meron po kayo. Saan nyo ako pwedeng i-reach out? Okay po, kasi syempre yung iba sa inyo ay nagbebenta ng coins. May mga coins kayong inaalok. Ang dami po kasi sa inyo mga ka-Vertusio na nag-aalok po sa akin, nagsasabi ng meron ako niyan, meron akong ganito, meron akong ganito, ganyan. Paano ka ba i-contact? Saan kita pupuntahan? Paano tayo magkapag-transaction? Magkano ang bilihan. Okay po. Sa mga nagme-message po sa akin sa YouTube, pasensya na, hindi ko po kayo masasagot doon. Okay po. Unang-una, sa YouTube po, hindi kayo makapag-send kasi ng picture. Okay po. So, hindi ko po alam kung meron ba talaga kayong hawak na coins na according doon sa sinabi po ninyo na meron talaga kayo. Okay po. Pangalawa, hindi ako masyadong nagbababad sa FB. Kasi yung comment nga doon ay for ano lang siya. Kumbaga parang pang-gather siya ng mga information na mababasa din ng iba. Which is, ang maganda po para magkaroon tayo ng transaction ay i-reach nyo ko sa aking FB page. Po. Meron po akong iba sa inyo na sinasagot, lalo na minsan kapag medyo natitrigger na ang aking temper dahil may mga nagko-comment na di ka naman sumasagot, di ka naman ganyan. Baka naman for views lang or ganto ganyan for subscribers only, ganyan. Okay po. So, ang gagawin po natin ay i-reach nyo po ako sa aking FB page. Okay po, para kapag nag-aalok po kayo ng coins or nagtatanong po kayo kung anong coins ang hinahanap po namin, once na makapag-message po kayo doon sa aking FB page, makapag-send din kayo ng mga pictures po ninyo as proof. Okay po, syempre, kailangan ko po ng pruweba na may mga coins talaga kayong hawak. Okay po, so hindi lang po ako after sa nagsasabi na meron akong ganyan, meron akong ganito, ito yung number na meron ng mga coins na meron ako. Syempre, I want proof. Gusto ko na pruweba. Gusto ko makakita ng pruweba na meron talaga kayong hawak na coins. At kung posible, yung coins na iaalok nyo po sa akin, yung malinis na. Okay po, maayos ang quality, hindi yung parang lilinisin ko pa. Kaya nga madalas nagme-message ako doon sa mga nagko-comment, Lods, Lodi, nilinis mo na ba ito? Kasi kung nilinis nyo na, tapos ganun pa rin ang itsura, ay hindi ko napapansinin yon, kasi ang ibig sabihin nun, hirap na kung sa Bisaya pa, gitumtum na ug sobra, no? Gitumtum nag sobra ang ganon. Okay, ang hirap na pong linisin po nun. Kaya nga kapag meron kayong iaalok na coin sa akin, make sure na nilinis nyo na po ito para malaman ko po kung ang quality ng coin na ito na inaalok ninyo sa akin ay maayos pa talaga. At syempre, ito po, dito po sa aking FB page. Pakinggan po ninyo ha. Ang aking FB page ay Vertusio Coin Reviews. Yun po ang makikita ninyo sa aking FB page. Associated po ito sa aking YouTube channel na Vertusio Coinage. Okay po, hindi ko kasi mapalitan ng pangalan doon sa FB page kaya magkaiba po sila. So sa YouTube ay Vertusio Coinage, sa FB page naman ay Vertusio Coin Reviews. Okay po, doon nyo po ako i-reach at kapag nag-message po kayo sa akin,
mag-send na rin kayo ng picture para makikita ko ang quality ng coins na inaalok po ninyo. Okay po? Nagkaintindihan tayo? Paano ko ba sabihin? Happy ba? No. Hindi happy. Mapayapang Holy Week observation sa inyong lahat. Okay ba?